maging tapat tayo. Gumugugol tayo ng mas maraming oras sa pag-upo kaysa sa inaakala natin. Umuupo tayo para mag-almusal. Umuupo tayo para manood ng balita. At umuupo tayo para magbasa o mag-check ng ating mga telepono. Pakiramdam natin ay nagpapahinga tayo. Ngunit para sa ating mga katawan at lalo na sa kalusugan ng ating balakang pelvic health, ito talaga ang pinakamahirap na posisyon. Habang tayo ay tumatanda, ang ganitong pamumuhay na laging nakaupo ay tahimik na nagiging pinakamalaking kalaban natin. Isipin mo ito. Kapag umuupo tayo ng maraming oras, parang pinipiga at sinasara natin ang mga natural na daanan ng ating dugo. Pinipigilan natin ang sariwang oxygen na makarating sa ating mga kasukasuan, sa balakang hip joints, sa ating mga binti at sa ating mga mahahalagang organo. Ang mabigat na pakiramdam na iyon sa iyong mga binti at ang nakakainis na paninigas sa iyong balakang, madalas ay isinisisi lang natin ito sa pagtanda. Ngunit kadalasan ito ay simpleng kakulangan lamang ng sirkulasyon kung saan natin ito pinakakailangan. Ngunit heto ang magandang balita. Hindi mo kailangang tumakbo sa isang marathon para maayos ito. Hindi mo kailangan ng mahal na gym membership at siguradong hindi mo kailangang maging isang atleta. Ngayong araw ay gagawa tayo ng 5 tiyak at napakagaang na ehersisyo na idinisenyo upang maibalik ang daloy ng dugo na iyon. Gigisingin natin ang pelvic floor, lalagyan natin ng padulas sa mga kasukasuan sa balakang at tutulungan ka naming makakilos ng walang sakit. Hindi ko sasayangin ang oras mo sa mahabang panimula. Didiretso tayo sa trabaho dahil ang iyong kalusugan ang pinakamahalagang bagay na mayroon ka. Kaya mangyaring humanap ng komportabling pwesto sa sahig o isang matibay na banigmat at simulan na natin ang pagpapabuti ng iyong buhay ngayon din. Unang ehersisyo ang glute walk o paglalakad gamit ang puwit. Ang ating unang galaw ay maaring magmukhang medyo nakakatawa sa simula, ngunit maniwala ka sa akin, ito ay isa sa mga pinakamalakas na paraan sa ating listahan para sa kalusugan ng balakang. Tinatawag natin itong paglalakad gamit ang puwit. Bakit natin ito ginagawa? Ang ehersisyong ito ay nagsisilbing direktang masahe para sa mga pelvic organs. Sa pamamagitan ng paglipat ng iyong bigat mula sa isang tabi patungo sa kabila, mano-mano mong pinapaikot ang dugo sa buong pelvic girdle. Para sa mga ginoong nanonood, napakaganda nito para sa kalusugan ng prostate. Para sa mga kababaihan nito ay hindi ka panipaniwala para sa kalusugang ginekolohikal at pagpapabuti ng panunaw. Pumunta na tayo sa posisyon. Umupo sa sahig o sa iyong banig. Iunat ang iyong mga binti ng diretso sa iyong harapan. Ngayon mahalaga ito. Gusto kong umupo ka ng tuwid. Isipin mong may isang sinulid na humihila sa tuktok ng iyong ulo patungo sa kisame. Panatilihing tuwid ang iyong likod. Subukang huwag ibaluktot ang iyong mga tuhod, ngunit panatilihin itong nakaka-relax. Huwag itong ilak. Iunat ang iyong mga braso ng diretso sa iyong harapan para sa balanse at panatilihing nakatingin ng diretso sa unahan. Ngayon ay gagalaw tayo. Gagawa tayo ng maliliit na hakbang pasulong gamit lamang ang ating mga balakang. Itaas ang iyong kanang balakang at igalaw ito pasulong. Pagkatapos ay ang kaliwang balakang. Isa, dalawa. Damhin mo ang 2 matigas na buto sa ilalim ng iyong puwitan. Iyon ang iyong mga ischial tuberosities o sits bones. Gusto kong gamitin mo ang mga iyon bilang iyong mga paa. Subukang huwag kaladkarin ang iyong mga sakong ng mabigat. Hayaan silang dumausdos, ngunit ang puwersa ay manggagaling sa mga balakang. Sumulong tayo ng ilang hakbang. At ngayon ay umatras tayo. Baligtarin ang galaw. Kanang balakang patalikod, kaliwang balakang patalikod. Patuloy na huminga. Huwag pigilan ang iyong hininga. Gagawin natin ito ng humigit kumulang 1 minuto. Ngayon ay nais kong talakayin ang kaligtasan. Kung mayroon kang malalang issue sa ibabang bahagi ng likod, herniated discs, o kung nararamdaman mong masyadong mahina ang iyong core, upang panatilihin kang nakatayo ng tuwid, mangyaring huwag itong pilitin. Mayroon kaming alternatibo para sa iyo.
Ipatong lamang ang iyong mga kamay sa sahig sa tabi ng iyong mga balakang. Gamitin ang iyong mga braso upang suportahan ang iyong gulugod spine. Alisin ang bigat sa iyong likod. Ang galaw ay pareho lamang pag-usad pasulong at paatras sa mga sits bones na iyon, ngunit ang iyong mga braso ay naroon upang panatilihin kang ligtas. Tandaan ang gintong tuntunin ng ating mga ehersisyo. Walang sakit na dapat maramdaman. Ang kaunting ngawit mula sa pagpapagana ng kalamnan ay okay lang, ngunit ang matalim na sakit ay isang pulang ilaw na babala. Kung nakakaramdam ka ng matalim na sakit, huminto ka agad at maghintay sa susunod na ehersisyo. Ituloy mo lang. Damhin ang init na nabubuo sa ibabang bahagi ng iyong tiyan. Iyan ang sirkulasyon na nagbabalik sa mga lugar na nakatulog na. Panatilihing medyo tuwid ang iyong mga binti, ang mga sakong ay dumadaos-dos. Kung pakiramdam mo ay maganda at puno ka ng enerhiya, malaya kang gumawa ng pangalawang round nito pagkatapos ng maikling pahinga. Ngunit para sa araw na ito, ang isang magandang minuto ay isang kamangha-manghang simula. Bago tayo lumipat sa ating susunod na galaw, mayroon akong maliit na pabor na hilingin. Kung nakikita mong nakakatulong ito, mangyaring maglaan ng sandali upang pindutin ang like button na yan. Nakakatulong ito sa YouTube na irekomenda ang video na ito sa iba pang mga nakatatanda na nangangailangan ng mga ehersisyong ito. Sa pag-click ng like, natutulungan mo ang ibang tao na makahanap ng ginhawa. Maraming salamat. Pangalawang ehersisyo, ang sumo stretch o aktibong pag-uunat. Magpatuloy tayo. Ang ehersisyo numero 2 ay ang sumo stretch. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan sa loob ng hita, ang mga adductors ay madalas na nagiging sobrang higpit at umiikli dahil umuupo tayo nang magkalapit ang ating mga binti. Kapag masikip ang mga kalamnang ito, hinihila nila ang pelvis at nagdudulot ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod. Ang ehersisyong ito ay dahan-dahang magbubukas sa mga balakang at magbobomba ng likido sa bahagi ng singit. Titingnan natin ang dalawang bersyon, ang klasikong bersyon at ang pinasimpleng bersyon. Piliin kung alin ang pinakaligtas para sa iyo. Magsimula tayo sa klasikong bersyon. Tumayo ng tuwid na ang iyong mga paa ay mas malapad kaysa sa iyong mga balikat. Ikot ng bahagya palabas ang iyong mga daliri sa paa. Ngayon ililipat natin ang ating bigat. Dahan-dahang mag-lunge sa kanan, ibinabaluktot ang kanang tuhod, pagkatapos ay dahan-dahang mag-lunge sa kaliwa. Magpaluwag lang ng kaunti. Ngayon, ilagay ang iyong mga kamay sa iyong baywang. Padadaos-dusin natin ang ating mga kamay pababa sa ating mga hita habang ibinabaluktot natin ang ating mga tuhod. Isipin mong ikaw ay isang sumo wrestler na naghahanda para sa isang laban, ngunit ginagawa natin ito ng dahan-dahan. Padadaos-dusin ang iyong mga kamay pababa hanggang sa nasa ibabaw lang sila ng iyong mga tuhod. Ipahinga ang iyong mga kamay doon. Sinasalo na ngayon ng iyong mga braso ang bigat ng itaas na bahagi ng iyong katawan. Inaalis ang presyon sa ibabang bahagi ng iyong likod. Sa posisyong ito, gagawa tayo ng mga banayad na pagtalbog, pulses maliliit at ritmikong pagtalbog. Dapat mong maramdaman ang pag-uunat sa mga panloob na hita. Ngayon, itulak gamit ang iyong mga sakong at dahan-dahan ng maayos iunat ang iyong mga binti upang bumalik sa nakatayong posisyon. Huwag madaliin ang bahaging ito. Ang mabilis na pagtayo ay maaaring makapagpahilo sa iyo. Maglaan ng sapat na oras. Kapag nakatayo ka, naipagpag ang iyong mga binti. Igalaw-galaw lang ng kaunti. Ang panginginig na iyon ay nakakatulong na alisin ang tensyon. Layunin nating gawin ito ng 4 hanggang 5 beses repetitions. Ngayon, pag-usapan natin ang pinasimpleng bersyon. Kung meron kang masamang tuhod o kung ang malapad na pagtayo ay tila hindi matatag, gusto kong gawin mo ito sa halip. Tumayo ng tuwid, ang mga paa ay kasing lapad ng balikat. Hindi tayo gagawa ng malaking hakbang. Humakbang lamang ng kaunti na mas malapad sa iyong mga balikat. Sa halip na isang malalim na lunge, gagawa tayo ng isang mini squat. Itulak ang iyong mga balakang patalikod na parang inaabot mo ang isang mataas na upuan sa likuran mo. Ibaluktot ang mga tuhod ng kaunti lamang. Ilagay kaagad ang iyong mga kamay sa iyong mga hita para sa suporta. Huwag masyadong bumaba, mababaw na pagbaba lamang.
Mula rito gawin ang parehong banayad na pagtalbog. Pagkatapos ng ilang pagtalbog, dahan-dahang tumayo muli. Upang mapadali ang pagtayo, maaari mong iikot muna ang iyong mga paa paharap at pagkatapos ay paglapitin ang iyong mga binti. Gawin natin ito ng 4 o 5 beses sa kabuuan. Bakit mahalaga ang pagtalbog na ito? Hindi lang tayo humahawak sa isang hindi gumagalaw na pag-uunat. Ang pagtalbog ay nagsisilbing parang bomba pump. Mechanical nating pinipiga ang parang espongha nating mga tissue, pinapalabas ang mga lumang likido at hinahayaan ang sariwang dugo na pumasok kapag bumitaw tayo. Ang ehersisyo numero 3 ay tinatawag na pendulum. Ito ang aking pinakapaboritong ehersisyo para sa dekompresyon o pagbabawas ng presyon. Ang gravity hatak ng mundo ay karaniwang tinutulak tayo pababa, sinisiksik ang ating mga kasukasuan. Sa ehersisyong ito, gagamitin natin ang gravity para dahan-dahang hilahin ang binti mula sa sakit nito na lumilikha ng espasyo at ginhawa. Para rito, kailangan natin ang gagamitin para lumikha ng maliit na pagkakaiba sa taas. Maaari mong gamitin ang iyong yoga mat o banig na nakatupi upang maging isang matatag na parisukat o magsuot lamang ng makapal na tsinelas o sapatos sa isang paa. Humanap ng pader. Kailangan mo ng pader para sa balanse. Ngayon, bigyang pansin ang pag-aayos. Tatayo ka sa binti na pinakamalayo sa pader. Ito ang iyong sumusuportang binti. Tumapak sa iyong nakatuping banig o ilagay ang iyong tsinelas sa panlabas na pang ito. Ilagay ng mahigpit ang iyong kamay sa pader para maging matatag. Ang binti na pinakamalapit sa pader. Ang iyong panloob na binti ay dapat na lumulutang ng malaya sa hangin ngayon. Hindi ito dapat dumikit sa sahig. Narito ang galaw. Gusto kong itaas mo ang panloob na binting iyon. Itaas ang iyong hita ng kasing taas ng kaya mo ng komportable gamit ang iyong mga kalamnan. Pigain ito pa itaas patungo sa iyong dibdib. Ngayon narito ang mahiwagang bahagi. Ibagsak ito, huwag itong ibaba ng dahan-dahan. Gusto kong hayaan mo itong bumagsak ng tuluyan na parang isang basang pansit. Isipin mong ang iyong binti ay isang mabigat na lubid o isang labis na nalutong piraso ng spaghetti. Itaas ito ng may pagsisikap at ibagsak ito. Hayaan itong umugoy. Ang momentum ang magdadala nito. Ang pagbagsak na ito ay lumilikha ng isang banayad na paghila traction. Hinihila nito ang dulo ng buto ng hita femur ng bahagya palayo sa hip socket. Ito ay agarang ginhawa para sa mga balakang na may arthritis. Kaya ang ritmo ay itaas ng may lakas bitawan ng may buong pagpapahinga. Hayaan itong umugoy. 1, 2, 3, hanapin ang iyong ritmo. Hindi ito dapat masakit. Kung masakit masyado mong itinataas, i-relax ang iyong paa. I-relax ang iyong binti calf. Gawin natin ito ng mga 10 beses sa gilid na ito. Itaas at ibagsak. Ugoy. Ugoy. Okay, lumipat tayo sa kabilang gilid. Humarap sa kabilang banda. Ngayon, ang iyong kabilang binti ay ang panlabas na binti. Tumapak sa banig o ilipat ang iyong tsinelas sa paang ito. Tumayo sa panlabas na binti. Kamay sa pader. Parehong bagay, tuwid na postura. Itaas ang panloob na tuhod at bitawan. Hayaan ang gravity na kunin ito. Napakaganda nito para sa mga taong may naipit na balakang o pakiramdam ay nakaipit ang kanilang mga binti sa sakit. Lumilikha tayo ng espasyo. 10 beses sa gilid na ito ay sapat na. Ang isang set ay tama na. Ika-4 na ehersisyo ang towel squeeze o pagpiga sa tuwalya. Dinadala tayo ng ehersisyo numero 4 pabalik sa isang upuan. Ito ang pagpiga sa tuwalya. Para rito, kailangan mo ng tuwalya sa paligo. Irolyo ito ng maayos at mahigpit upang maging isang makapal na silindro. Umupo sa isang matibay na upuan. Ang mga paa ay lapat sa sahig. Umupo ng bahagyang malayo sa sandalan ng upuan kung kaya mo upang ang iyong gulugod spine ay nakasuporta sa sarili nito. Ilagay ang nirolyong tuwalya sa pagitan ng iyong mga tuhod. Ngayon ay papaganahin natin ang mga adductors, ang mga kalamnan sa loob ng iyong mga hita.
Ang mga kalamnang ito ay kadalasang mahina sa mga nakatatanda na nagreresulta sa kawalang tatag ng tuhod at mga problema sa balakang. Ang pagpapalakas sa kanila ay malaki rin ang maitutulong sa pagkontrol ng pantog bladder at lakas ng pelvic floor. Narito ang pattern. Pipigain natin ang tuwalya gamit ang ating mga tuhod ng kasing lakas na komportable para sa iyo sa loob ng 2 segundo at pagkatapos ay mag-relax ng 2 segundo, handa na piga, 1, 2 at relax, 1, 2 piga na may matibay na presyon. Damhin ang paggana ng mga panloob na hita at mag-relax. Humanap ng tiyempo na uubra para sa iyo. Hindi mo kailangang durugin ang tuwalya hanggang sa maging alikabok. Kailangan lang ng matibay at kontroladong pag-ipit. Siguraduhin humihinga ka. Ang isang karaniwang pagkakamali ay ang pigilan ang iyong hininga kapag pumipiga ka. Huwag mong gawin iyan. Huminga ng palabas exhale habang pumipiga ka. Huminga ng papasok inhale habang nagre-relax ka. Layunin nating gawin ito ng humigit kumulang 10 beses repetitions. Kung nagsisimula ka pa lamang, mag-ingat ka. Ang mga kalamnang ito ay maaring makagulat. Maaari silang pulikatin kung masyado mong lakasan at pabilisin dahil hindi sila sanay na gumana. Kung nararamdaman mong may paparating na pulikat, huminto, himasin ang kalamnan at magpahinga. Ang 2 set ng 10 beses ay sapat na. Huwag itong sosobrahan. Gusto nating gisingin ang mga kalamnan, hindi pag-urin ang mga ito. Ang ehersisyong ito ay kamangha-mangha dahil maari mo itong gawin kahit saan. Maari mo itong gawin habang nanonood ng balita, habang nag-aalmusal. Ito ay isang tahimik, hindi nakikitang ehersisyo na nagpapanatiling matatag at ligtas sa iyong mga balakang. Nasa huling ehersisyo na tayo at ito ang panghimagas dessert. Ito ang pinaka-nakaka-relax, nakakaginhawang pag-uunat para sa piriformis na kalamnan. Ngunit bago tayo bumaba sa sahig o sa kama para sa huling ito, mayroon akong tanong para sa iyo. Gustong-gusto kong basahin ang mga komento at makita kung gaano kalayo ang naaabot ng komunidad na ito. Mangyaring i-pause ang video sandali at i-type sa mga komento saan kayo nanonood, anong bansa, anong probinsya o rehiyon sa Pilipinas. Labis na nakakapagpasaya sa akin na makita ang mga tao mula sa buong mundo at sa Pilipinas na kinokontrol ang kanilang kalusugan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel na Alaga sa Katawan, mangyaring i-click ang subscribe button na iyan at regular kaming naglalabas ng mga ganitong video na katuon sa kaligtasan at mahabang buhay at hindi ko gustong palagpasin mo ang susunod. Okay, tapusin natin ng malakas gamit ang ating huling pag-uunat, ika-5 ehersisyo, ang Figure 4. Ito ang Figure 4 stretch. Ang galaw na ito ay napakasikat dahil sa isang magandang dahilan. Ito ay tina-target nito ang malalalim na kalamnan sa puwitan at sa mga balakang. Bakit ito napakahalaga para sa atin? Kung nakakaramdam ka ng paninigas kapag naglalakad o kung nararamdaman mong mabigat lang ang iyong mga binti, sa pagtatapos ng araw ang ehersisyong ito ang solusyon. Pinapabuti nito ang sirkulasyon sa buong pelvic basin. Para sa mga lalaki, nangangahulugan ito ng mas magandang kalusugan ng prostate. Para sa mga babae, nakakatulong ito sa elastisidad ng pelvic floor. Para sa lahat, mas pinapaginhawa lamang nito ang paglalakad at pag-upo. Para rito, kailangan mong humiga. Maaari mo itong gawin sa isang yoga mat o banig sa sahig o kung nahihirapan kang bumaba, maaari mo itong gawin habang nakahiga sa iyong kama. Kailangan mo lang ng pader o headboard ng kama para patungan ng iyong paa, humiga ng tihaya, umusod ng sapat na malapit sa pader upang komportable mong mailagay ang iyong mga paa rito. Ilagay ng lapat ang iyong kaliwang paa sa pader. Dapat nakabaluktot ang iyong tuhod. Ngayon, kunin ang iyong kanang binti, ibaluktot ito at ilagay ang iyong kanang bukong-bukong ankle patawid sa kaliwang hita sa ibabaw lamang ng tuhod. Tingnan mo ang iyong mga binti. Dapat silang magmukhang numerong 4. Ngayon, para makuha ang buong benepisyo, magdaragdag tayo ng banayad na paghila.
Ipasok ang iyong mga kamay sa butas sa pagitan ng iyong mga binti o sa paligid ng labas at dahan-dahang hawakan ang iyong kaliwang hita, yung may paa sa pader. Dahan-dahan banayad na hilahin ang iyong mga binti ng bahagyang mas malapit sa iyong dibdib. Makakaramdam ka ng malalim at nakakapanatag na pag-uunat sa iyong kanang balakang at puwitan. Ipikit ang iyong mga mata, i-relax ang iyong ulo sa sahig, i-relax ang iyong mga balikat. Mananatili tayo rito at hihinga. Maaari kang magdagdag ng napakaliit na pag-ugoy-ugoy, pakanan at pakaliwa kung masarap ito sa pakiramdam. I-visualize ang mga kalamnan sa iyong balakang, ang mga masisikip at matitigas na buhol na iyon na unti-unting nakakalas. Isipin na ang sariwang dugo ay dumadaloy papasok sa kasukasuan, nilalagyan ito ng padulas na parang langis. Huminga ng malalim papasok sa iyong ilong at palabas sa iyong bibig. Huwag pilitin ang pag-uunat. Ang sakit ay nagiging sanhi upang humigpit ang mga kalamnan na siyang kabaligtaran ng gusto natin. Gusto natin ng pagpapahinga, kaya panatilihin itong banayad. Panatilihin natin ito ng humigit kumulang 30 segundo hanggang 1 minuto. Perpekto! Dahan-dahang alisin sa pagkakakrus ang iyong mga binti, dahan-dahang gumulong, patagilid at gamitin ang iyong mga kamay upang itulak ang iyong sarili paitaas sa isang nakaupong posisyon, maglaan ng oras. Walang biglaang pagtayo upang hindi mahilo. At nariyan na nga. 5 simple ligtas, ngunit hindi kapani-paniwalang epektibong ehersisyo upang ibalik ang buhay sa iyong mga balakang at pelvis. Sana ay pakiramdam mo'y mas maluwag ka na ngayon mas mainit-init at mas may kumpiyansa sa iyong katawan kaysa noong nakalipas na dalabang minuto. Tandaan, ang pagiging tuloy-tuloy consistency ay mas mahalaga kaysa sa tindi intensity. Ang paggawa ng mga banayad na galaw na ito araw-araw o tuwing ikalawang araw ay higit na mas mabuti kaysa sa paggawa ng matinding workout minsan sa isang buwan at saktan ang iyong sarili. Ang paggalaw ay parang lusyon para sa ating mga kasukasuan. Hanggat patuloy tayong gumagalaw, patuloy tayong nabubuhay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga ehersisyong ito o kung mayroong hindi naging maganda sa iyong pakiramdam, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong sa comment section. Binabasa ko ang mga ito at gagawin ko ang aking buong makakaya upang sagutin ang anumang kaya ko upang matulungan ka sa iyong paglalakbay. Maraming salamat sa paggugol ng oras na ito kasama ako. Maging ipagmalaki ang iyong sarili sa pagdalo ngayon. Alagaan mo ang iyong katawan. Ito ang tanging lugar kung saan ka kailangang tumira. Magkita tayo sa susunod na